Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 11:31 AM pero kaninang 7 AM pa lang ay nag-post sa kanyang Instagram si Bianca Manalo. Of course, si Bianca Manalo ay nasa Japan ngayon kasama ang kanyang pamilya. At syempre, na-bother talaga siya sa mga naglabasan online at ngayon nga ay nasa mga print na rin. So, minabuti niyang maglabas na ng statement. But anyways, eto nga ang kanyang statement. Sabi niya ganyan, "Let me clear all the false rumors circulating on the internet. Rob Gomez and I are friends and co-workers. He was going to bring Christmas gifts and I wanted to receive them early before I leave for the airport. It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. It is obvious that parts of our conversation were deleted to create malicious insinuations." So yun nga, na-hurt siya at sabi niya, "To be honest, this unfounded accusation is hurting me and my loved ones. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas everyone." Yun. So, may mga nagpayo kay Bianca na wag munang intindihin tong problemang ito or itong isyong ito. Mas mabuting mag-enjoy na lang muna siya sa Japan. Kasi nga naman nasa Japan ka para magbakasyon. Pero look kung ano pa yung mga sinasagot mo. So, yun ang payo sa kanya. Sabi sa kanya, "Do not allow this to dampen your holiday spirit." May mga nagsasabi na dapat talagang masampulan ang mga marurumi ang isip sa social media para hindi tularan. Sobra na mga yan. May mga nagsusupport sa kanya, "Go Bianca, always here for you. Enjoy Japan." At ito yung "The truth will always prevail and you will be vindicated. Let's give her peace. Enjoy. People nowadays are all judgmental. There are two sides of the story." I agree. Wala akong nakikitang mali siya. Kaloka ang mga tao. Pero syempre, ganun nga yun. Ang dami-daming statement, ang dami-daming mensahe. But, hindi rin talaga maiiwasan ang mga sinasabi ng maraming. Of course, naghumihingi sila ng resibo. Like ngayon, sinasabi nila na yung full convo reveal, i-reveal ni Bianca, ilabas ni Bianca lahat ng conversation nila para daw mapatunayan yung sinasabi niya, yung statement niya. Ganun katindi ang mga demands ngayon ng mga netizen. Para paniwalaan ng isang artista o celebrity sa isang issue, kailangan maglabas ka ng talagang buong statement. Yun naman kung susundin mo yon. Pero ako for now, ang importante, naglabas siya ng statement, and of course, ang mas mabuti doon ay kung mag-enjoy siya sa Japan at nagkakaintindihan sila ni Senator Sherwin Gatchalian, kasi silang dalawa lang naman talaga ang dapat mag-usap tungkol doon kung may dapat pa talagang pag-usapan. But so far nga, ayan ang statement niya, kaibigan niya lang, co-worker si Rob Gomez, at tinintay niya lang yung regalo. Ganun talaga siya, very early pala talaga siyang magising, kaya tignan mo kanina 7 AM, hindi ko sure kung nagising na siya or baka hindi pa siya nakakatulog. But anyways, eto nga. Eto naman ang mga chika ng mga patuloy na humihingi ng resibo. At sabi nga nila, that he's not here, he's in Valenzuela. Paano yon? Mag-iisip talaga ang ibang tao. Shocking pa rin. Ito pa, "Why would he spend time giving you a gift? Are you that special ba talaga, driving over, going to your place? Sorry, and letting him know that your partner is not in your place?" Ayun, wala namang pinipiling no. Sinabi na nga co-worker at friend. So kung may regalo talaga at gustong matanggap, alam nyo, hindi nyo naman natin sure kung gaano ba sila naging ka-close sa set. Ako naniniwala ako na naging super close sila. But kayo, kanya-kanyang paniniwala. Ito, "It's simple if you said some convo are deleted, then show proof. Like the screenshot from your phone. People are smart and easy to judge. You will be affected too if that was right." Ayan. "If your statement is true, then explain this. He's not here, he's in Valenzuela." Yon. Full convo reveal. Pero bakit kailangan tanungin bakit di siya nag-reply? Baka meron na pick up na ibang babae. Pwede naman magdala ng gift kahit nandun yung BF, diba? So ano yung I-messages you on Telegram, di ka nagre-reply. Siguro may iba ka ng girls pinipick up. Pero sabi nga, ako talaga, yon, the truth will set you free. So, kung ano man yung katotohanan, kung ano yung truth ni Bianca, lalabas at lalabas din. Kung anong, yun nga yun, kung ano yung katotohanan. But anyways, again, ang important naman dito ay ang situation nila ni Bianca at ni Senator Gatchalian, because
hindi biro ang relasyon na 5 years, no? At please, ang dami ng breakup na nangyari sa showbiz. Huwag na silang sumama pa, no? Sana maayos din ako. I personally wanted to be yung maayos because ang tagal na nila eh. At saka, nasa tamang edad na sila talaga. And I'm sure naman mature na sila para mag-usap sa mga bagay-bagay. Pero syempre, hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng mangyari at kung ano pa ang tumatakbo sa isip ng bawat isa. Pero sa ngayon, yan muna ang statement ni Bianca. At sinasabi niyang wala yon, hinihintay lang niya ang regalo at magkaibigan sila at magkasama sa trabaho. Yun lang naman yun. So wala akong nung sa press con kasi nag-press con sila before pa nung bago ipalabas yung Magandang Dilag. So wala silang Thanksgiving, walang mga ganon eh. So hindi namin nakita kung gaano na ba talaga sila naging ka-close sa set. So yun na lang muna for now. Kaloka, di ba?